Ang bilis. Anyway, okay, ito na, pag-usapan na natin itong ating topic for tonight's build. For tonight's video. Oo, kasi mga kotsero, ito may mga sumasagot 500 pesos, 500 pesos. Mga kotsero, tinanggal na nga ho ang mga Aquino sa 500 pesos. As of yesterday. Yung bagong run lang, hindi pa yung luma. So, ibig sabihin, yung mga hindi pa dinidemonetize na papel, nandoon pa sila. Oo, yung mga naka-circulate pa, nandoon pa sila. Pero, unti-unti na silang ipe-phase out. Okay, ngayon mga kotsero, dahil nga dyan sa, dahil dyan sa development na yan, may mga nagwawala. Sino po ang mga nagwawala? Ito, kapakita ko sa inyo. Sino pa ba? Sino pa nga ba? Sino pa nga ba ang mga nagwawala? O di yung mga dilawan pink CPP. Matagal-tagal na natin hindi deliver ang mga dilawan pink CPP. Oo, puro tayo Duterte kasi wala Puro Duterte lang pa namang balita Recently lang nagkakaroon ng balita sa Dilawang Pink. Actually, nagiging relevant lang ang Dilawang Pink CPP kapag August 21 at kapag may mga ganitong ganap. Pag may mga ganitong ganap. So, feeling ko sa elections, magiging huli sila. Sa elections. Kasi, kailangan nila Meron silang ilang kandidato? Apat na kandidato para sa senatorial Senate. Or dalawa. Yung dalawang senatorial poll yata. So, most probably, mag-iingay sila next year. Pero ito na nga, nagalit ang August 21 movement. Ano ba kasi nangyari? Ito panoorin natin itong balita. Meron ako kasi tayong bagong bills. Maganda yung bills. Oo, maganda. Panoorin natin. Pinuna ng isang grupo ang disenyo ng bagong perang polymer na inilabas ng Bangko Sentral kung saan hindi na mga bayani, kundi mga hayop at halaman ng tampok. Ang paliwanag ng BSP sa pagtutok ni Jonathan Andar. Hindi na mga bayani at leader, kundi mga hayop na ang imaheng makikita sa mga bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bagong 500 pesos, wala na ang mag-asawang dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino at pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Sa 100 piso, hindi na si dating Pangulong Manuel Rojas ang tampok, kundi ang Palawan contestant na. At sa bagong 50 pesos, pinalitan na si dating Pangulong Sergio Osmeña ng Visayan Leopard Cat. Nauna nang inilabas noong 2022 ang 1,000 pisong polymer banknote kung saan wala na ang mga World War II heroes na sina Jose Balianes Escoda, Jose Abad Santos at Vicente Lim at pinalitan ng Philippine Eagle. Pero pumalag ang grupong ATO o August 21 Movement na itinatag matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ito raw ang unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa raw ito sa bagong lipunan bills na inilabas noong martial law pero may mukha pa rin ang ating mga bayani at leader. Sa loob daw ng higit 2 dekada, sinusubukan daw ng pamilya ng diktador na baguhin ang kasaysayan at burahin sa ating alaala ang mga bayaning lumaban ng matapang para sa ating kalayaan. Tanong ng grupo, nais daw ba natin ang isang bansang walang mga bayani at mas maigi bang sila'y kalimutan na lang? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ng pamilya Marcos ukol dito. Wait lang, bago natin pagpatuloy ito. Sige na, tuloy na natin. Pero sabi ng Bangko Sentral, sa ngayon, hindi naman aalisin at hindi ihihinto ang paggawa ng mga perang papel na may mukha ng mga bayani at leader. Gusto lang daw nilang i-promote din sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita. It will co-circulate, so our paper banknotes featuring our Philippine heroes will still be there. Ang aming sasalary, parehas na importante sa ating kultura at sa ating history. And so, both are being honored and celebrated for banknotes. Hawak ko na itong mga bagong pera o polymer banknotes. Buti ba siya may hawak na Ilalabas po ng pera? Bangko Sentral ng Pilipinas simula sa Lunes. Now, i-compare natin itong bagong 500 peso bill dito sa lumang 500 peso bill. Isa sa mga features ito, para hindi mapeke, meron tong tinatawag na see-through window. Ito pong bulaklak
sa gilid at itong BSP logo at Philippine seal sa kabilang gilid. Meron din itong metallic foil. Dito sa 500 peso bill, wala po niyan. Mas mahirap daw pekein yung ganito. Next, meron tong feature para sa mga visually impaired people. Pag hinawakan po ninyo itong taas ng 500 peso bill na bago, meron tong tinatawag na tactile dots. So, depende sa denomination kung ilan dots yung makakapanin nyo sa taas. So, for 500 peso bill, merong 4 dots. For 100 peso bill, merong 3 dots. 50 peso bill, merong 2 dots. At sa 1,000 bill, ay merong 5 dots. Magaspang din yung texture ng hayop na pinipicture dito sa bawat denomination bill. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, itong mga bagong pera na gawa sa polymer ay pwedeng matupi, pwedeng malukot, pwedeng mabasa. Pero huwag po ninyong paplansyahin. Pumunta kami sa trabaho market sa Maynila at hiningi ang opinyon ng mga nagtitinda roon na laging humahawak ng pera. Mas pabor to kasi kahit mabasa to, hindi to mapunit. Hindi pabor sa akin to kasi ito kasi pag medyo basa ang kamay mo nito, dumidikit. Wala, hindi mapipili. Pero may isang vendor ang Reklamo ng isang nagtatanggap kamay. daw ng anyay peking 1,000 polymer bill mula sa isang mamimili 3 araw lang ang nakararaan. Yung para sa visually impaired, tuldok lang siya na white. Halata Wala halata kang naman peke yung masasalat, hindi 1,000. katulad dito, oh. Ramdam na ramdam mo. Tapos yung mga parang silver dito sa pinaka-plastic, wala yung 1,000 dito. Tapos yung logo, yung agila, nararamdaman mo siya eh. Yung pagkakaano dito, wala parang naka-laminated ng plastic. Dinulog namin ito sa Bangko Sentral at ang kanilang payo, i-report ang hinihinalang pekeng pera sa pinakamalapit na bangko o kaya sa mismong Bangko Sentral para raw kanilang masuri. Aminado ang BSP, kumpara sa perang papel, mas mahal ang gastos sa polymer banknotes na sa Australia pa natin ipinaimprenta. Pero mas matipid Okay. naman daw ito kalaunan dahil mas matagal magagamit. Sabi ng BSP, kada 10 taon ang standard ng pagpapalit ng disenyo ng pera. 2010 pa mula nung ilabas ang New Generation Banknote Series. At dahil ito sa gusto natin na we are advanced, mas advanced tayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 20. Okay. So, yun ang issue. Issue nila. Pinagtando kasi yung puntaan natin yung 500 hindi. Ayan. So, pinaka-obvious mga kochero, ayan yung 500 na luma. Ito yung 500 na bago. Ang pinaka-obvious, lalo sa atin, na hindi pabor sa mga dilawang pink CVP, walang mukha. Ang Ninoy. Ang makikita natin, mukha ng usa. Okay na ako sa usa. Okay na ako dun. At saka mga kochero, actually, maganda yung maganda yung, if this is any close to the Australian currency, maganda kasi yung yung papel ng Australia. Kasi sa Australia ito ginawa eh. Maganda yung bills ng Australia, mas maliit lang. Pero maganda. Tapos meron na nga nitong sa gilid yung yung see-through na window. So, sa akin, it's an improvement, di ba? Oo, improvement na yun. Okay na yun. Wala problema na doon. Ano na? Dapat unggoy na lang Philippine monkey dapat. Kaso hindi raw endangered. Dapat Philippine monkey na lang. Anyway. So, ayun na nga mga kochero. So, tinanggal na nga yung Ninoy. Mga kochero, syempre, alam naman natin yung mga dilawang pig CPP. Walang pinagkaiba yan sa mga DDFs. Alam nyo kung bakit? Kasi isa sila ng dugo. Iisa ho sila ng ugat. Katutuusin. Iisa ho sila ng ugat. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. I'll give you an examples. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang dilawan at isang DDS. O, diba? Ito, dilawan to si Raisa Robles. Dilawan yan. Dilawan yan. Oo, meron pa nga yan libro eh. Oo. Anong pangalan ng libro niya? Never Again. Tungkol sa martial law. Yun yung pangalan ng libro niyan. Never Again, si Raisa Robles. Dilawan yan. Dilawan yan. Very, very much. Pero, para patunayan ko sa inyo na iisa lang ang ugat o roots ng mga DDFs. Ito ang isang halimbawa ng DDFs. Ito, asa na?
Eto, toto na lang, mas magandang i-picture. Ayan. Ayan. Oh. Sabi ko sa inyo, iisa lang ang ugat yan eh. Ah, di ba? Iisa lang talaga ang ugat ng DDFs at saka mga dilawan. Kaya, kaya nga mga kakutsero, ang DDS, maliban sa diehard Duterte supporter, eh tinatawag din silang dating dilawan supporter. Dating dilawan supporter. Yun tinatawag sa kanila. Oo. Legit. Kasi nga ho, iisa lang sila ng ugat. Eh si Digong nga, di ba NPA? Best friend si Joma. Oo. Di ba? Oh, si Lorraine Bado yan. Oh. Marcos, martial law, never again. Oh. Ito si Raisa Robles. Oh. Marcos, martial law, never again. Oh, libro niya yan eh. O, di ba? Ayan na. Wala na tayo, pag-uusapan. So mga kotsero, ang mga DDFs, yan yung mga na-disillusion kay Noynoy. Yun ang totoong history niyan. Ang mga DDFs, yan yung mga dating dilawan, yung mga dilawan na nagalit kay Noynoy. Yun yung mga dilawang nagalit kay Noynoy. Kaya nag-break away sila. Kaya nga magkakasama sila nung una, di ba, sa PDP laban. Lahat sila galit kay Noynoy. Si Coco Pimentel, Rodrigo Duterte, etc. etc. Pero kung tutuusin, iisa lang sila. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa kanila. Mga idol nila, si Joma at saka si Ninoy. Mga idol nila yan. Mga heroes nila yan. Si Joma at saka si Ninoy. Legit yun. Wala akong question mark doon. Kaya nga mga kotsero, tira nyo, ngayon na nagko-collab, Shelo Magno sa Sasot. Oh, di ba? Magkasama sa isang magkasama silang pumapatikos kay BBBM, di ba? Oo. Sino pa ba? Si Buangson, tsaka sila Sasot. Oh. sila, kasi nga, iisa lang talaga sila ng dugo. Iisa lang talaga sila ng dugo. Natural sa kanila yun. Tayo, nung gines natin dito si nung gines natin si former Senator Trillanes, lehitimong magkaiba kami ng pananaw. Kasi siya, opposition siya. Pero nilerespeto niya yung administrasyon. Kahit pa paano, nilerespeto niya yung administrasyon. Kahit pa paano. Diba? Yan ang naman ang kailangan eh. Yan ang naman ang kailangan, magrespetohan eh. Eh, wala. Ang mga DDFs, balahura eh. Balahura eh. Kaya yun. Diba? Pero lang kasimple yun. So, balikan ngayon natin ang batikos ng Atom. August 21 movement. Sabi nila. Sabi. Forget not those who have fallen during the night. Ay, ganun drama talaga. But now that Bangko Sentral and ng Pilipinas released the new bills designed for 2025 that shows the faces of our national heroes being replaced with images of animals, it seems that the government has rejected Rizal's lonely plea and sage advice. For the first time in a long time, for the first time in our history, meron pa in a long time, panggulo lang yun. For the first time in our history, our past heroes and leaders are being removed from our bills. This is even worse than the Bagong Lipunan released during martial law, where our heroes and leaders were retained. Tinalo pa raw yung kay Apulacay. Pero pa silang sinabi dito na nakakatawa rin, in my opinion. Kasi ang hilig nila sa mga dramatic
melodramatic statements eh, na wala namang sense. Okay. Kaya ito sinabi. Ito. Sabi nila, seriously, are we going to forget those who have fallen during the night? Do we really want a country devoid of heroes? Wait lang! Sino may sabing tinanggalan kayo ng bayani? Sinabi na ba ng National Historical Institute na wala na tayong bayani sa Pilipinas? And who died and made you the arbiter of who are heroes and who are not? Sa Tagalog, sinong namatay at nagluklok sa'yo na kayo ang magsasabi kung sino ang bayani at kung sino ang hindi? Yung mga nasa pera lang ba ang bayani? Paano yung mga wala sa pera? Paano yung mga nameless heroes na namatay sa panahon ng Katipunan? Marami sila. Hindi lang yung nasa pera ang bayani. Paano yung mga namatay dyan sa World War II? Lumaban sa mga Hapon. Paano yung mga namatay noong panahon ng American occupation? Paano yung sa 44? Buti may nag-comment siya sa 44. Paano yung mga unnamed heroes? Who died and made you the arbiter of who consists the list of heroes or not? So yung mga nasa bayani lang, ang mga bayani lang yung nasa pera natin. That is STUPID. Pinagalitan ako ng anak ko kanina. Sabi niya, Tatay, I keep hearing you in your live stream saying bad words. Okay, hindi na ako magkasing ng bad words. Sino namatay at nagsabi na, oh, sige, ako mamimili kung sinong bayani o hindi. Dapat yung mga nasa pera lang, sila lang ang bayani. Sorry. Si Rizal nga, yung kinote nyo si Rizal, matagal na siyang wala sa mga major na pera eh. Nasa ang pera si Jose Rizal? Sige nga. Nasa ang pera siya? Sa piso. If I'm not mistaken, sa piso. Andres Bonifacio sa 2 piso. Oh, does that mean na yung halaga nila as heroes is smaller than Ninoy Aquino? Than Cory Aquino? Kasi si Ninoy at si Cory nasa 500 eh. Mamaya natin puntahan yung question na yan, kung bayani ba si Ninoy o hindi. Mamaya yan. Hintayin natin dumami ang mga bilawad dito. Ganun eh. That's so dumb. That's so dumb. Hindi yun eh, hindi tamang dahilan, hindi tamang palusot. Yung magsasalita ka ng ganito. Kasi nga, may mga bayani na hindi mo kayang ilista. Hindi mo kayang ilagay sa pera. Tapos magsasalita ka, do we really want a country devoid of heroes? Eh, pumunta ka lang sa mga history book, ang daming bayani doon eh. Yung mga NPA nga, ginawang bayani sa UP eh. Nakita niyo ba yon? Isang pader, puro mga NPA. Mga bayani daw. Kahit hindi naman. Ninoy was not a hero in the first place. Ninoy was not a hero. Hindi siya bayani. In fact, maski yung 1986 EDSA revolution nyo was not even a legitimate Philippine revolution.
Wait, di ko na isama dito eh. Kasama ko ngayon. Wait ha. Sana mag-ano to. Sana kumagat kasi may bayad na si Craftler na yun. Sana kumagat. Sana. Kakagat kaya? O kumagat. Dito naman. Balikan natin to ha. Babalikan lang natin. Kasi matagal ko na hindi natatapit to. Matagal na. Kasi matagal nang hindi lumalabas yung issue ng ano eh. Heroism of Ninoy Aquino. Si Walden Bello, kilala naman natin to. Si Walden Bello. Isa to sa mga bayani ng mga CPP, NP, NDF. Isa to sa mga ibinibida ng mga Dilawang Pig CPP. Ang panahon ng election. Si Walden Bello, yung tumakbong vice-presidente pero natalo kay Sara. Buti hindi siya yung nanalo. Pero sana iba na lang, hindi si Sara ang nanalo. Oo. Ano sabi? How the US derailed Philippine history in 1986. Ito na yung EDSA. Ito na yung EDSA Revolution. Siya mismo nagsabi niyan. Oh. The EDSA uprising was really the culmination of a US orchestrated strategy to preemptively oust a hated dictator in order to forestall the ascendancy of the left. Mga liberal. Kaya galit na galit si Walden Bello eh. Kasi hindi CPP ang umakyat, mga liberal ang umakyat. The uprising of parts of the Manila-based middle class led by the opposition elite and rebel military men was an unexpected product of this broader strategy. The central role of the United States is now deliberately forgotten or minimized in the mythology of EDSA, but its derailment of a rising revolutionary movement had momentous consequences that played out over the last 35 years. Ibig sabihin, mga kotsero, at maski ho yung 1986 EDSA Revolution is not even a Philippine Revolution. Peke. It's a fake revolution. It was orchestrated. Ang nag-umpisa nito ay yung mga Amerikano na gustong tanggalin si Ferdinand Edralin Marcos. Bakit? Kasi si Ferdinand Edralin Marcos ay gustong kumalas sa hawak ng Amerika during that time. Kasi we were a rising economy. Rising economy tayo before the 80s. Before the 80s. Kasi 1981 sinabotahe na tayo ng Amerika. 1981. It's documented hindi ako nag-iimbento. Documented yun. We were an up-and-coming rising economy during the 70s. During that time. Kaso mo, ano nangyari? Gustong kumalas ni Apolacay kasi lugi tayo sa trade with America. So anong ginawa niya? Para ma-equalize ang trade with the US, gusto niyang magbayad ng upa ang Amerika sa US basis, amounting to 1 billion pesos per year. 1 billion pesos yun, guys. 1 billion pesos yun per year noong 1970s. 70s pa. Panahon ng martial law.
70s pa. So, magkano yun ngayon? Kung ngayon kung susumahin nyo, diba? 1 billion pesos per year para doon sa dalawang US bases. Nagalit ang Amerika. And hindi nag-negotiate. Ang ending, hindi nabigay yung 1 billion pero may mga concessions. May mga concessions na ending. So, hindi ko lang alam kung yung exact amount na ending nila. Pero may ending yun eh. Nakalimutan ko lang magkano. 59 million yung ending nila. Kapag may mga concessions yun eh. Nakalimutan ko lang yung concessions, tapos ang ending nun is nasa mababa lang yung ending. But anyway, so, dahil doon mga koder, nag-manufacture ang Amerika ng through the CIA, nag-manufacture sila ng tawag dito, ng economic sabotage. And this is documented, hanapin ko lang ulit. Nandito yung book eh. Nandito na library yung book. So, nagkaroon ng economic sabotage sa Pilipinas starting the 1980s. Nag-collapse sa economy natin. Doon nag-umpisa yung mga tumarabaho, yung mga dilawan. And, si Ninoy was one of their lackeys. Si Ninoy. Si Ninoy is one of their lackeys. Ang CIA. During that time. So, what happened? Si Ninoy, pinangakuan na magiging head of state. Yun ang pinangako. Will be the head of state. Bakit na nalaman na gusto ni Ninoy na maging head of state? Because of this. GMA Binura na nga ito ng GMA eh. Hindi ko alam ba't nila binura. Pero GMA yan nagbalita niya. Binura na nila ito. Meron na declassify na aircraft to the US Embassy. Department of State aircraft. September 21, 1972. Anong sinabi? Okay. Subject, American Embassy in Manila, subject Senator Aquino and communist dissidents in the Philippines. So noon pa lang, 1972 pa lang, alam na ng Amerika through their intelligence sa CIA na si Ninoy ay mayroong connection sa mga komunista. Kasama siya sa revolusyon ng komunista. Paano na? Sabi, in a private conversation on September 12 with a political counselor and another embassy political officer, Liberal Party Secretary General Senator Benigno S. Aquino Jr. Ito na. Mga dilawan, papunta na tayo sa punto na hindi bayani si Ninoy. Ito na, papunta na tayo doon. Stated that he had recently held a secret meeting with Jose Maria Sison, chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, Marxist-Leninist. Aquino and Sison discussed the possibility of forming a broad united front in opposition to the Marcos administration. Eto na. Ninoy is not a hero. Aquino said that he had been offered and had declined as being premature and unwarranted by the present situation the position of leading a revolutionary government in the hills in alliance with the CPP and hindi ko alam po yung ML, pero CPP. Aquino also subsequently provided Sison with a statement of his principles and program for review by the CPP. In Aquino's view, however, the internal security and socio-economic situations in the Philippines are rapidly deteriorating
He believes that President Marcos intends to stay in power indefinitely and that his own chances of becoming head of the government by legitimate means are slight. Ha? Ayun. So, feeling ni Ninoy, ayaw, hindi bababa si Marcos sa kapangyarihan. At, wait, his own chances of becoming head of the government by legitimate means are slight. So, ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin niya? Naikipag-usap siya kay Joma Sison to know the possibility of him being installed as the new President of the Philippines through a revolutionary government. Tumanggi lang siya kasi, bakit? Hindi dahil sa mali yung pagkakaroon ng revolutionary government. Hindi dahil sa mali. Pero dahil premature pa, hindi pa tama ang panahon. Hindi pa tama yung panahon. Sorry. Ba may tamang panahon para dyan? Di ba? Sabi nga dun sa pelikulang napanood ko eh. Sa ilalim ng puti. Lang yung pelikula, pinanood ko talaga. It's a waste of time and money. In fairness, nag-viral ako dun. Pinicture ako sa loob. Walang tao. In fairness, nag-viral ako dun. Hindi ko na kung bakit. Anyway, he thus may be willing at some point in the future, see, nandito, he thus may be willing at some point in the future to ally himself with the communists as the leader of a revolution. If, papayag daw siya maging leader ng tawag dito, ng komunismo, ng CPP, NPA, papayag siya. Kung he is convinced that this is the best way for him to realize his ultimate political ambition. May bayani bang ganyan? May bayani bang ganito? Ha? May bayani bang ganito? Sa Tagalog, ang ganda nito huling sentence na to, guys. Ang ganda nito, ayan o, yung sole, ayan o. He thus may be willing at some point to ally himself with the communists as the leader of a revolution. Oo. Papayag ako someday. Sabi nung CIA 5. Papayag daw si Ninoy someday na kumampi sa mga komunista. Kung makakatulong ito na siya ay na marating niya ang kanyang political ambition. Saan ka nakakita ng ganong bayani? Si Jose Rizal ba ganun nag-isip? Magpapakabayani ako para ako ang maging unang-unang Pangulo ng Pilipinas. Oo. Yun ba? Ganun ba yun? Ganun ba ang pagiging bayani? Ganun ba ang pagiging bayani? Ha? Sa definisyon ng August 21 movement? Yun ba ang pagiging bayani? Pakisagot naman kasi gigil na gigil kayo dyan sa pagtanggal kay Ninoy. Yun ba ang isang katangian ng isang bayani? Willing siyang tumulong sa mga komunista. Number 1. Number 2, willing siyang tumulong sa mga komunista kung mararating niya ang kanyang pangarap sa politika. Wow! What kind of a hero do these people in the August 21 movement have? Hindi pa dyan natatapos. Alam niyo ba kung bakit siya nakulong? Alam niyo ba kung bakit siya nakulong si Ninoy Aquino? Paalam po, hindi niyo alam. Kasi hindi ito piniprint eh.
Alam nyo ba yung decision ng National Security Council nung siya ay kinasuhan? Ito ho yung detalye doon ng kanyang kaso. Dito ho, sa punto na to, mga kotsero, humihingi sila ng temporary release kay Benigno Aquino. Ito. Nung siya ay nakakulong. Sabi niya, the Executive Committee of the National Security Council has been directed by the President of the Philippines to consider and take appropriate action on the application of Benigno S. Aquino Jr. for temporary release from detention to enable him to campaign in the forthcoming interim Batasang Pambansa elections. Aquino, a candidate, made the appeal to the President who endorsed it to the committee. Imagine, mga kotsero, si Apo Lakay ang masama sa kwento ng mga dilawang pig CPP. Pero, nung humiling si Apo Lakay, o nung humiling si Benigno Aquino kay Apo Lakay, pwede ba akong lumaya sandali para ako makakampanya? Pwede naman outright, sabihin ni Apo Lakay, hindi ko pwede kumampanya. Diktador ako Diba? Pwede naman yan sabihin yun Diktador ako outright. Hindi ko grant competition mo na yun. Bahala ka sa buhay mo. Tapos ang boxing, di ba? Wala nang usap-usap. Pero nung ginawa ng presidente, nirefer niya sa National Security Council. Kayo magdesisyon. Pag-usapan niyo yan, kayo magdesisyon. Hindi ako magdesisyon. Ayan Following the President's referral of Aquino's request, the EXECOM made a careful and thorough study of the request, reviewing the legal aspects of the case, as well as the implications on national security. In this study, the committee was assisted by the Department of Justice, the Office of the Solicitor General, and various intelligence agencies. So, na-review. Ano sabi? In its deliberations, the committee found it necessary to review all documents pertaining to Aquino's trial and conviction and to declassify to this report certain intelligence assessments. The Military Commission found Aquino guilty of murder, subversion, illegal possession of firearms and ammunition and explosives after weighing over 4,000 pages of testimony by 22 witnesses and examining 400 exhibits. You call that a kangaroo court? Seriously. Ito mga dalawang pig CPP. Sige nga. You call that a kangaroo court? Isang korte na nag-review ng mahigit 4,000 pahina ng testimonya ng 22 witnesses at mahigit 400 na ebidensya. Kangaroo court? Yung kasi sinasabi ng mga dilawan kangaroo court daw yung military commission na nagdinig sa kaso ni Ninoy Aquino. Kangaroo court lang daw. Sabi nila. Saan ka nakakita ng kangaroo court na pinag-aralan na mahigit sa 4,000 pahina ng testimonya ng 22 witnesses at higit 400 na ebidensya, exhibits, physical evidence? Saan ka nakakita? Ganong klaseng level ng pagiging kangaroo court. Ang sipag naman nila. Ang sipag naman ang kangaroo court na to. Pwede namang hindi gawin yan. Tulad nito, ayan. Si Jodito Dacena, ayan yan. Tulad yan. Ang hirap naman maka-fake news niyan. Diba? Welcome back sa mga dilawang pig CPP. Nagalit na naman sa channel nyo. Mag-i-expect na naman ako ng pangalawang wave ng mass reporting. Second wave ng mass reporting to guys. Diba? Sinong kangaroo court ang gagawa niyan? That is so dumb. So dumb.
Ano yung mga ikinaso sa kanya? Ano yung finding ng National Security Council after the conviction of Ninoy Aquino? Number 1, guilty siya of murder. Number 1. Okay. Schedule bisita yan. Ito. In November 1967, while Aquino, then governor of Tarlac, was campaigning for the Senate, he met at Hacienda Luisita with the Hook Commander Sumulong, Commander Dante, Commander Cruz, Commander Melody, Peter Ilocano, and Puryok, to discuss Aquino's candidacy. Commander Melody was then the personal bodyguard of Commander Dante and the finance officer of the Hooks. Commander Melody later on would testify that during that meeting, Benigno Aquino told Commander Dante that Cecilio Suma was a PC informer and was burning sugar cane, and therefore he should be liquidated. Aquino told Dante to get rid of Suma. Page 19, April 7, 1979. Responding to this request, Commander Dante said, "Sige," and instructed Commander Cruz to carry out Aquino's orders to kill Suma. Murder. Murder. Diba? Oy, Jodito Decena, hindi ka kasi naiginig eh. Sinabi ko bang korte ang National Security Council? After conviction na nga ito eh. After conviction na oh, hindi ka kasi naiginig, inuuna mo yung kabubuhan mo. Convicted na siya niyan eh. Nakakulong na siya niyan. Nireview lang uli yung kaso para siguruhin kung pwede ba siyang temporarily palayain para makapagkampanya. Pero okay lang, naiintindihan kita kasi dilawan ka eh. Okay lang. Carry lang. Yun. Further. Next. Ito yung subversion eh. Aquino financed violent demonstrations in Manila. Aquino was found guilty of having given at his house at 25 Times Street, Quezon City, 15,000 pesos. Uy, malaki na ito ng panahon na yun. In cash to finance violent demonstrations before Congress, Malacanang, and the U.S. Embassy. Baka ito yung yung nagbombahan, di ba? Witnesses to this incident were Bernardo Dick Perez, former confidant of Aquino, and Pedro Gatmaytan, former overseer of Hacienda Luisita. Their testimonies were supported by Benjamin Bie, alias Commander Melody, Poincar Dizon, alias Commander Bukoy, Pedro Arceo and Ramon Dizon, all Hooks and later NPAs who took part in the demonstrations. Yun yung subversion. Sino yung pinatay ni Ninoy? Si Sumat daw. Kaya siya nagkaroon ng murder. Ayan o, Sumat. Cecilio Suma. Next. Aquino connived with the NPA to raid PMA Armory of Arms in Baguio City. Criminal case number MC224. The success of the NPA raid was dutifully reported to Aquino, who expressed satisfaction. He then promised to give Commander Pusa more firearms. A few days later, in early January 1971, Commander Pusa returned to Aquino's residence and received from Aquino one AK-47 with 2 magazines and several rounds of ammunition and 2 automatic carbines folding type with 2 banana type magazines and ammunition. Yun, si Commander Pusa daw. Head daw, pinuno daw si Commander Pusa ng NPA liquidation squad. Galing-galing. Ito pa. Ninoy is not a hero. Aquino gave aid and comfort to the sworn enemies of the state by providing shelter and medical assistance to wounded NPAs. Between 1970 and 1971, Aquino provided shelter and medical treatment to wounded NPA dissidents, converting his house on Times Street, QC into a small hospital for the treatment and recuperation of dissidents. Beneficiaries of this kind of help were Roberto Santos alias Commander Pelman, Benjamin Sanguyo alias Commander Pusa, Waning Rivera alias Commander Waning,
Fernando Borja alias Commander Per, Simeon Sangkap alias Commander Fred, Commander Tuo, Tepo Lopez alias Boy Batok, Rodolfo Ramos alias Commander Ramir, alias Commander Rudy, Boy Muldong alias Boy Pichok, and Oscar Pacheco alias Roy. Ayan na, nangyayari. Paano na yan? Aquino admitted having extended such assistance but claimed as a public servant, his house was open to everyone and he never bothered to inquire about their ideology. However, these people were known as subversives and terrorists, and they had sought refuge at his house following encounters with the AFP. Ano na yan? Meron pa. Aquino used the Hacienda Luisita as a haven for the dissidents. Terorista to eh. Bayani siya ng mga terorista. Bayani siya ng NPA. For sure. Laki na tulong na sa NPA. Napasang natin yung iba. Pagka marami. Illegal possession of firearms. Oh. From 71 to 72, Aquino was found guilty of having in his possession custody and control of several high-powered firearms, ammunitions, explosives, and accessories without any license. Parang ano to ah. Parang ang pinagkaiba lang niya kay Digong, meron lisensya si Digong. Oo. Dizon testified that they used, ano to, to take care of those firearms. Sabi ni Dizon. Sa Times Street, 25 Times Street, Quezon City, nandoon yung mga gamit. And the list goes on. Dami yun. The list goes on. Diba? So, ito ba ang bayani para sa kanya? Ito ba ang bayani na dapat ipagtanggol nyo? Yan, yung mama mo. Yan. Held to the no. He's not a hero. He doesn't even deserve to be in the banknotes. Parang kayo naglagay ng ano eh. Sino ba yung mga terorista sa Pilipinas? Parang naglagay ng mukha ni Joma Sison Tapera. Ganun. Siguro yung iba, deserve nila. Definitely not Ninoy. Definitely not Ninoy Aquino. Pero alam nyo mga kotsero, buti sana kung ano eh, kung ang motibo lang ng BSP ay tanggalin si Ninoy. Kaso hindi. Kasi kung si Ninoy lang ang tatanggalin, pwede namang siya lang. Pwede namang si Ninoy lang. Ang problema mo, maraming nadamay. So, I'm more inclined to believe na this is just part of the regular update ng ating mga banknote. Sabi ng mga dilawan, kung gusto talaga maging presidente ng Pilipinas, ba't siya nagpabaril? Hindi niya ba naisip na baka NPA ang tumira sa kanya? Meron ng ongoing na theory tungkol dyan. Nakamag-anak niya yung nagpapatay sa kanya. Yun ang theory ng iba. But it's never proven. So, paano na yun? Paano na yun? Parang nyo ngayon ilulusot yun. Tama lang. Balta na yung pera. Alam nyo ako mga kotsero, ito personal opinion. Personal opinion ko dyan. And it's just an opinion. I think it is time
to depoliticize our culture. Tagalog, panahon na para tanggalin natin ang politika sa ating kultura. Kailangan na natin ipaghiwalay. Kasi ang ginawa kasi nitong mga dalawang big CPP nung namayagpag sila ng 35 taon, binrainwash na tayo. Ang pagkaka-brainwash natin, mga kutsero, hindi ka Pilipino kung hindi mo idol si Pilipino. Hindi ka Pilipino kung hindi ka sympathetic sa mga NPO. Ganun. Hindi ka Pilipino kung di ka sumusunod sa mga ideolohiya ng liberal. Ako, mga kotsero, personally, mas gusto ko na yan. Tanggalin na lahat ng politiko, tanggalin na lahat ng tao sa pera. Kahit yung mga legit na heroes. Tanggalin na natin. Let's leave them to the history books. Kaya na natin sa history. Hindi naman sila nako-commemorate. Kapag ba tinitingnan niyo yung pera, tinitingnan niyo kung sino yung bayani na nandun. Pag nakikita niyo yung bayani na nandun, nai-inspire ako kay Jose Rizal. Hindi naman, piso pala si Jose Rizal. Piso pala. Hindi pala siya sa papel. Na-inspire ako kay Jose Rizal sa piso. No! We don't do that. Hindi naman tayo tumitingin sa pera para ma-inspire eh. Tumitingin tayo sa pera para ibigay sa iba, makakuha tayo ng ibang gamit. Diba? 07. Tama nga dyan, 07 eh. Halaga ng pera tinitingnan naman, di naman sila. Diba? Hindi naman tayo tumitingin sa pera para maalala natin yung kabayanihan ng mga heroes eh. Oo. Pag bumuklat ka ng wallet, anong tinitingnan mo? Kulay. Kung blue yan, hindi mo muna gagalawin yung blue. Kung dilaw, medyo mag-iisip-isip ka. Depende. Yung mga yung mga pula at saka orange, yun, pinapamigay mo yun. Pula at saka orange. Kasi 50 pesos at saka 20 pesos. Yun. Pinababayad mo sa jeep, pinababayad mo sa tricycle. Diba? Yun ho ang silbi ng pera. So, hindi ko nagigets yung yung galit tsaka yung animosity. Ako, mga kotsero, kahit halimbawa ilagay dyan si Apo Lakay, ako loyalist ako, pero ayoko nasa pera si Apo Lakay. Kasi that is politicizing the currency. You don't politicize the currency. Tanggalin na natin yan. Let's leave the politics wherever it is. Sa Kongreso, sa Malacanang, sa Supreme Court, doon na lang yung politika. Sa mga opisina natin, doon na lang yung politika. Pwede na ilagay sa kultura natin. Yung blue, 2 pisong papel, hindi, luma na yun eh, wala na yun. Wala na sirkulasyon yung blue na papel na 2 piso. Yung ngayon lang. Yung blue ngayon, yung 1,000. Politicize pa nga mo, sampal na sa dilaw yung Aquino ang muka, tapos matok sa pirma. O nga naman. Kasi nakasulat yung presidente. Ang bumibiro naman dun yung presidente. Marcos. Alam mo, hahanap ako ng 500 pesos na ganyan ha. Yung si PBBM na yung nakapirma tapos mukha ni Ninoy. Feeling ko, magkakaroon ng halaga yan someday. Feeling ko lang. Diba? The irony of it.